Yo, what's up guys mga kamashpit? Kumusta kayo lahat? Ako nga pala si Miko Mosh at maraming salamat sa pag-click at panonood ng video ko na to. And guys, hindi ako magsasawang magsabi palagi sa inyo na ako'y malugod na nagtithank you dahil sa patuloy nyong pag-click at panonood. Of course, sa mga nagsasubscribe, sa mga nagko-comment, sa mga nagre-recommend ng mga songs, maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko to ginagawa. And guys, mga kamashpit, kung meron kayong mga request na kanta, mga banda, kahit indie or mainstream, re-reviewin natin yan, re-reactan natin dyan. I-comment nyo lang dyan sa baba. Sige, bahala na kayo. And guys, mga kamashpit, subscribe nyo ako. And follow nyo na rin ako sa TikTok. Lalagay ko dyan sa screen yung TikTok account ko para makita nyo. If meron kayong free time, check out nyo rin. And follow nyo na rin. And ngayong gabi ay re-reviewin and re-reactan natin ang bandang Anthem for Maria at ang kanta nilang Tetano music video. O nga pala guys, before ako mag-start, ang kanta na to or ang video na to or yung reaction video na to ay recommended na isa nating kamashpit at subscriber din na ang pangalan ay JC Mapula 1544. Sabi niya, Anthem for Maria, Tetano, Do It. Ano yung Do It? Anyway guys, kay JC Mapula 1544, maraming salamat kamashpit sa pag-subscribe at pag-recommend ng banda na to. Disclaimer lang guys, hindi ko kilala ang Anthem for Maria. Wala pa akong naririnig na kanta nila kahit isa, no? And then, ngayong gabi malalaman natin yan. Sino ba ang bandang Anthem for Maria? Pero of course, syempre nag-research na ako at nagtingin na ako sa internet. Sino ba sila? Taga saan ba sila? Kailan ba sila nag-start? And then, na-found out ko ay isa silang indie band, no? Isa silang pop punk or alternative rock na banda galing sa Pilipinas, specifically galing sa Cavite, no? At nabuo sila or present na sila noong taong 2020, no? Mga ano pala to, produkto ng pandemic, no? Pero anyway guys, sa or base sa mga picture na nakita ko sa online, parang sila ay aspiring, no? At parang sa nakikita ko sila ay baguhan sa eksena. Although 5 taon na sila sa ginagawa nila, pero you know, nasa ano pa din sila, nasa indie or underground pa rin sila, no? Na eksena ng industriya ng pagbabanda. Tapos yun, excited na ako tong pakinggan kasi of course syempre mahilig talaga ako sa mga pop punk. Tapos yung point talaga dito para sa akin is hindi ko sila kilala. OPM pa, no? And then pop punk pa. Sobrang fan ako ng musika na pop punk. So yun guys, hindi ko na masyadong matatagalin. Sana mag-enjoy kayo and sana mapanood mo to. JC Mapula 1544. Thank you very much sa pag-recommend. Play ko na guys. Wait lang, pause ko muna guys. Gusto ko yung synthesizer ba yun? O piano? O organ? I don't know. Pero parang synthesizer. Gusto ko yun. Pop punk, no? Sarap sa tenga. Tsaka, yeah, of course, pop punk no? Ulitin ko guys. Play ko na. Okay, pause ko muna guys. Okay, gusto ko yung instrumental na intro, no? Yung synthesizer na may parang gusto ko yun. Tapos, yeah, yung drums, men. Feeling ko lang guys yung magde-define talaga ng pop punk na arrangement or ng atake or yung parang magde-define na pop punk to sa pandinig ko. Para sa akin lang to, subjective lang to, is yung drums talaga. No, kapag ang daming palo sa snare, tapos ang daming kick or ang daming pedal, no? Tapos panay palo ang cymbal. Hindi ko alam parang hindi kasi ako masyadong knowledgeable or
maalam masyado sa terminologies ng percussion or ng drums. Pero alam mo yun, parang yung drums yung pinaka nag-set ng standard sa akin para masabi ko na okay, pop punk to. And then yung banda na to, no, na manage nila na makuha yung tamang saktong timpla para masabi na pop punk yung kanta nila. Hindi lang basta sa guitar, hindi lang basta sa lyrics, hindi lang basta dun sa synthesizer. Pero alam mo yun, basta yun, gets you now guys. Play ko na, balik ka konti. Gusto ko yun, ha? Nice. Nice instrumental, no? Bago pumasok yung chorus. I like that. I love that, pare. No doubt. Gusto ko yun. Yun yung mga type na ano, no? Yun yung mga tipo na dagdagan mo ng flavor or dagdagan mo ng parang feelings between the verse and then bago pumasok yung chorus. Yun. Teng den, den. Sarap sa tenga nun. Gusto ko yung part na yun. Kulo sa bandang to, ha? Hindi ako masyado nag-i-expect pero, solid din, no? Ganda rin sa tenga. Masarap din sa tenga. Play ko na guys. Balik ko dun sa tinutukoy ko. Okay, no? Breakdown ko lang, guys. Galing sila sa instrumental na intro na merong swabe na synthesizer. Tapos yun, gustong-gusto ko yung palo ng tambol. Tapos nag-verse and then naglagay sila ng instrumental feelings bago pumasok yung chorus and then chorus. Tapos binalik ulit din sa instrumental and then verse 2. Linear lang, sarap sa tenga, guys. Simple lang siya, no? Hindi siya yung tipong nakakahilo pakinggan. Madali siya intindihin. Pati yung lyrics, of course, very self-explanatory, no? Tetano. I think yung tetano is ginamit nila yung word na yun to define or to describe yung nafe-feel niya na toxic na love or parang hindi na safe or hindi na healthy na pag-ibig or pagmamahal sa isang tao, no? Tapos tinawag niya yun na tetano, no? Nakakamatay. So, sabi niya nga, di ba, paano na lang kung makasakit ng iba, paano na lang kung makapandamay pa ng iba, tapos paano ko na lang kung gustuhin ko pa, no? So, yun. Ayun. Gets yun na yun, guys. Play ko na. Balik ka konti. Okay, bridge na, no? Sana may breakdown. Medyo nag-expect ako ng breakdown, no? Antayin natin, guys. Sana meron. Play ko na.
please. Give me some fucking breakdown. Ah? Okay, tapos na. Okay, tapos na pala yun. Wala siyang breakdown, pero solid pa din, no? 10 out of 10 pa rin, no? Sarap pa rin sa tenga. Kumbaga, hindi siya disappointing na wala siyang breakdown. Subjective yun. Di naman laging pwedeng kailangan may breakdown, no? Pag pop punk. Pero, tingin ko mas okay kung nilagyan nila ng breakdown yung bridge part. Or kung bago natapos yung kanta, or at least dun sa last part. No? Sarap sa tenga, no? Goods na goods. Kung fan kayo ng One Click Street, yan. Kung fan kayo ng 9 Street, kung fan kayo ng 1, 2, 3 Pikit, or kung fan din kayo ng Snake Fight, yan. No? Magugustuhan nyo tong, I think magugustuhan nyo tong Anthem for Maria. Sobrang solid na banda, no? Given the fact na nasa indie sila and wala sila sa mainstream, pero ganito na yung quality ng pyesa nila, no? Sobrang solid. Okay na okay. Sarap sa tenga. Yun, Anthem for Maria. At ang kanta nilang Tetano music video, no. Salamat sa nag-recommend na to, no. Gustong-gusto ko to, yung kanta. So yun, hindi ko na masyadong patatagalin. Muli, ako nga pala si Miko Mosh. Sana nag-enjoy kayo. Ako nag-enjoy, of course, syempre. And salamat dun sa nag-recommend. Guys, kung meron kayong mga request or mga gustong i-recommend na kanta or mga banda, i-comment nyo dyan sa baba. Kiklik ko yan, re-review natin yan. Popost natin sa channel ko. And then sa TikTok. And mga kamashpit, subscribe nyo ako. And follow nyo na rin ako sa TikTok. Kita tayo sa next episode. Bye-bye. Rock and roll.